Alright, so sa video na ito, ituturo ko sa iyo yung basic customization nitong iyong website na ginawa. So assuming na sinunod mo instruction, nakagawa ka na ng sarili mong website, so dito ka magla-login. Okay, so make sure na tama yung link para makapag-login ka. Pwede, para mas maikli, pwede rin ganito. Yan yung link para makapag-login ka, yung iyong domain name, tapos /wp admin, dito ka rin mapupunta. Okay, so for example, enter natin yan. So yan, doon ka rin pupunta. So, ilagin na natin ito. Okay. So, make sure na ang makakaalam lang ng iyong account ay ikaw. Wala nang iba. Okay. Very important na ikaw lang nakakaalam ng iyong website. Wala nang iba. So, ngayon ang gagawin natin, naka-default password pa kasi ito. Kung paano mo create yung website. Kasi ito ay, kumbaga parang template lang ng website na ginawa ko. So, ito ay naka-default pa. So, may, yung password niya, default pa. So, ang gagawin natin, i-customize natin yung password mo. Punta ka dito sa users, then click mo yung all users. Then ito lang, ikaw lang yung nandito, admin. So click mo yung edit. Yung username mo, hindi mo na siya mapapalitan, permanent na yan. So ang kailangan natin na gawin is papalitan mo yung iyong info na naandito. The rest ito, di naman na importante yan. So una, palitan natin. Since itong ginagamit ko na sample ay website ni Coach Mark, so yan yung pangalan niya. Mark Reyes. So, yan. So, ayan, Mark J. Reyes. Mark Reyes na lang. Then, pagdating dito sa email, palitan mo siya nung pinaka-email mo. So, every time na mayroong update si WordPress, yung website mo, isisend yan sa valid email mo. So, make sure valid yung email mo. And then, pagdating dito sa password, no, ang gawin mo is set new password. So, bibigyan ka kaagad automatically ni WordPress ng password na pwede mong gamitin na strong password para hindi ka basta-bastang ma-hack. So, maganda na ang gamitin mo ay yung password na ibinigay sa'yo ni WordPress. Kasi pag click mo ng set new password, automatic siya nagbibigay. Kung mapapansin mo, nagbibigay siya ng mga random strong password yan. Kasi pag ang nilagay mo dito is yung mga weak password, madali kang i-hack ng mga malware sa internet. Kaya kailangan ang password mo is yung ganito. Tapos, isi-save mo na lang siya. Okay? So, for the sake ng example is, i-blur ko na lang itong website na isiset natin para kay Mark. So, si Mark lang ang makakaalam nito. Okay. So, yan. Ang next na gagawin mo, once na nakapag-set ka na ng bago na password, ito, palitan mo to ng pangalan mo. So, kay Mark Reyes ito. Then, click mo yung update profile. Tapos, make sure na i-save mo ang iyong username at password, ha? Very, very important yun. Para ikaw lang yung nakakaalam ng iyong username at password. Then, ang next naman na gagawin natin is sa general settings. Kung may mga update plugins kasi walang plugins na i-update dito. So, siguro sa next tutorial na lang yon. Pero for the meantime, ang gawin na muna natin is dun sa settings. Punta ka sa settings, tapos general. So, ito lang yung babaguhin mo sa ngayon dito sa video tutorial na ito. So, dito sa, ayan, may mga makikita ka, may mga nakalagay na bye-bye. So, ngayon, ang gagawin natin is Mark Reyes. Para ito sa SEO. So, Search Engine Optimization. So, medyo mahabang na topic yun, pero sa Google, para mas madaling mahanap, no? Pag sinearch yung pangalan mo, mas madaling mahanap. Okay? Pag sinabing Team Genuine, pwedeng lumabas yung pangalan mo. Pag sinabing Mark Reyes, pwedeng lumabas yung pangalan mo. Okay? So, yan lang yung gagawin mo, Mark Reyes. And then, yung email address, palitan mo ng email mo. Kasi email ko yan. And then, wala na. Yun na. Okay na yun. Then, click mo yung Save Changes. So, that's it. Yun lang naman pagdating dito sa basic customization ng iyong website. Alright. So, today, ang gagawin natin is i-update natin yung ating VSL. Very important ito. So, as soon as napanood nyo na to, i-implement nyo na kaagad. So, andito na ako ngayon sa aking website. So, kailangan ko lang gawin para ma-update ko yung VSL is punta ka dun sa iyong mismong VSL. Okay, so dito sa case na ito yung VSL ko, Team Genuine Academy Online Course by Carl Serrano. Then, pag hinover mo yung mouse mo, may lalabas dito sa baba. Yan. So, then click mo na lang yung Edit with Tribe Architect. Tapos, hintayin mo na lang siya na mag-load. So, once na loaded na siya, ang next na gagawin mo is punta ka dito sa may top right part. May nakalagay na Add Element. Click mo yan. And then, hanapin mo itong Custom HTML. Okay? So, tapos, i-drag and drop mo ito. Okay. So, i-hold mo. Pag click mo, i-hold mo siya. Lagay mo dito sa may nakalagay na below content box. Nakikita mo yon below content box. So, pagka nandyan na, bitawan mo na.
So may lalabas na ganito. And then meron tayong ika-copy and paste na code. So parang ganito yung itsura niya. So ilalagay ko na lang yan sa ilalim ng video na ito or sa ibabaw kung saan ko man i-upload. Basta mahahanap mo yan. Ito yung special code. So gagawin natin, select natin yan, copy. Tapos paste natin yan dito. Then click save. Okay, so ganyan yung magiging itsura niya. Then ito, kiklik mo itong play video na may nakalagay, i-delete mo yan. Okay? I-delete mo siya. So, once na click mo siya, click mo yung, i-click mo itong play video, tapos may lalabas na ganito. Yan. Click mo yung trash bin na icon. Yan, delete mo siya. Tapos, para maayos natin itong spacing, kasi ang pangit niya, di ba? So, ang gagawin mo lang is, click mo tong custom HTML na to, click mo tong video na to, then, punta ka dito sa left side, punta ka dito sa layout and position. Dito sa taas, lagyan mo ng -126. Tapos, dito sa ilalim, lagyan mo ng 30. Okay, so yan. So, para umayos yung itsura niya. So, that's it. Ganun lang kasimple yung pag-update. Then, once na na-update mo na siya, click mo tong save work. May lalabas dito na save. Yun, all changes saved. So, ibig sabihin okay na siya. Minsan, pag i-close mo na ito, may lalabas na error na parang hindi mo daw pwedeng i-close. So, ang kailangan mo lang gawin, click mo ulit yung save work. So, try natin. Pag ito nag-close na, ibig sabihin, nakasave na siya. So, yun, nakasave na siya kasi nag-close na siya. So, yun lang. Ganun lang kasimple yung pag-update ng ating VSL.